na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho ay araw na naman ng Huwebes. At tuwing ganitong araw tayo ay nagkakasama-sama at nagkakausap sa himpapawid para ho sa ating programa na ang hangad ay may parating sa inyo, may pamahagi ang pinakabago at pinakamakabuluhang impormasyon mula sa MHSD. At ito ho ay patungkol sa lahat ng isinakatuparan nito mga programa, mga proyekto at aktibidades sa linggo na atin pong tinutukoy o pinag-uusapan. For this episode, ito na ho ang ating 184th episode ng ating programang MHS Delivers. Today is August 29, 2024 and the 25th of Safar, 1446 sa ating Hijri calendar. Again, napakahalagang malaman natin ang date sa Gregorian calendar at mas importanteng malaman natin ang date sa ating Hijri calendar. Kung sa ating mga nakaraang mga episodes ang ating binabanggit ay 1445, tandaan natin 1446 na ho. Minsan na-stuck tayo, no? Parang ayaw pa natin mag-move on sa mga nakaraang taon dahil baka may mga memorya tayong ayaw bitawan. Nagdrama na naman, no? Pero kailangan nating magpatuloy sa ating buhay at sa ating pagtatrabaho, pagbibigay ng serbisyo sa ating kapwa Bangsamoro. Dito ho sa BARM. Andiyan na po ang region natin. And of course, ang ating programa ngayon ay magtatagal ng 1 oras. Nagsimula tayo ng 11:18 ngayong araw na ito, kaya tinaasahan natin na magtatapos tayo ng 12:18 inshallah. At ang ating programa ngayon ay hitik na hitik pa rin. Yan ho ay umpisahan ang ating balitaan. Of course, ang ating greetings muna. Ang ating balitaan, ang ating IPH, ang ating HSF, ang ating napakahalagang MHS Discusses, at ang inyong inaabangan din, yan ay ang ating KKK. Teka muna, ako ba ay nakabahagi ng ating, oh my, parang meron akong kulang. I just realized I made a mistake this week. Sige lang, para mas marami tayong winners next week, inshallah. Okay, I'm sure inaabangan ang ating MHS Discusses. Balit,
Sa dami ng iniisip at sa dami ng ginagawa, nakaligtaan ng inyong lingkod ang ating MHS Discusses ngayong linggo. Subalit, next week, mas marami ang ating winners. So, sige lang. At ako pa rin ang nakatoka next week. MHS Disseminates. May discussion pa rin tayo mamaya. Oo nga pala. Bakit ba? Nasaan ang aking pag-iisip? Kung hindi obvious, well-rested kami lahat. Yan nga. Sige. Ang importante, nandito pa rin kami at nandyan pa rin kayo para tayo mag-asawa sa ating programa ngayong araw na ito. So, kung ngayon ang ating supposedly, magkakaroon tayo ng limang winners. Lima. So, big sabihin next week, 8. Okay. So, next week, magkakaroon tayo ng wala pa rin yung... 4. First 5. No, 5. 3 lang ang winners natin per week dapat. Dito talaga natin pinag-uusapan to. Okay, sige. Para sa mga hindi pa nakatanggap ng MHS Disseminates winnings nila, sorry po, matatagalan pa rin po. Pero huwag kayo mag-alala, hinahanapan namin ng paraan para mas mapadali. Ang importante, may hinihintay kayo. At hindi tawag dito, hindi mangyayaring hindi nyo makukuha ang dapat ay pag-aari ninyo. Okay? At pinagpaguran niyo yan, ha? Kung nanalo kayo last week at nanalo kayo ulit nung previous week at nanalo kayo ulit next week, ilan ba yun? 150 times 3. O, di ba? Marami naghihintay sa inyo. That is given. Okay? Sige. So, inaasahan natin ngayong araw na ito, kayo ho ay makakarinig ng actually, we only have one news for this episode. At ayan ay napakahalaga dahil yan ho ay patungkol sa ating ginawang assistance, binigay na tulong sa ating mga nakatatanda during our Tabang Convergence dyan po sa bandang LDN. Kung ano man ang LDN na yan, malalaman natin sa detalye ng ating balita mamaya-maya ho. And today, ang ating topic for our MHS Discusses ay patungkol naman sa, itong tinatawag na ilud. Ano itong ilud na ito? But before that, tayo ho ay sinasamahan pa rin ang ating mga kabalay at ating kapwa homecasters na hindi pa nakakapagbati sa ating lahat sa ngayon. But before they state their greetings for today's episode, please be reminded or please be informed again na tayo ho ay live sa ating Facebook page, Ministry of Human Settlements and Development BARM, at live din po tayo sa DXMS Bida. Yan naman ho ang official Facebook page nitong ating istasyon, ang DXMS, and live din po tayo naririnig sa inyong mga radyo, sa inyong transistor radio via DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. Sa AM po yan. Huwag niyo po kaming hanapin sa FM. Pwede rin po dahil katabi lang namin ang pinanggagalingan ng ating mga programa sa FM. DX, ano ba yung Radyo Bida? Ay, Happy FM pala. Ang FM nitong ating istasyon. Medyo napaghahalata ang edad, no? Aking naaalala, DXOL. Noong mga nakaraang panahon. Okay? Ito na ho ang pagbati mula sa ating kabalayan na si Ria. Ria, good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at na sumasabay nanonood ng ating live stream. Ako po inyong lingkod Bangsamoro Joy, Ria Bintemran Muhammad. Actually, ang gusto mo lang sabihin, sumusubaybay. Sumusubaybay. Sumasabay. At sumasabay na rin sa atin sa airing nitong ating episode ngayong araw na ito. Ano kaya ang magical moment ngayon, no? Bakit? May mga ganito mga nangyayari sa ating episode. Okay. At mula sa ating kanan, tayo naman ho ay dadako sa ating kaliwa. Naandyan ang ating kabalay at ang ating kapwa homecaster din na si Hamsari na mabati sa inyo. Good morning, Hamsari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally. And good morning po. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin sumusuporta sa ating programa. And welcome po sa aming panibagong episode ng MHS Delivers, kung saan isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala. Aha, so yan ho ang
Pagbati naman mula sa ating kabalayan na si Hamsi ngayong episode natin. At sila ho ating mga kasama sa pagkumpleto ho ng lahat ng bahagi ng ating programa ng ating episode ngayong araw na ito. Hanggang tayo ho ay magpaalam mamayang, as I have said, 12:18. Hopefully, hindi tayo sumobra sa 12:18 na ating binanggit. At mamaya-maya ho, babati rin sa inyo ang ating guest speaker ngayong araw na ito, pang pag-usapan. Specifically, ang ating topic ngayon ay accomplishments, milestones, and challenges ng tinatawag nating ILUD. Ang ILUD na ito ay one of the divisions ng MHSD, ng Ministry of Human Settlements and Development, para ho malaman ninyo kung ano nga ba ang tungkulin, ano mga serbisyo ang magmumula sa division na pinag-uusapan natin. Mamaya-maya ho babati sa inyo ang ating guest speaker ngayong araw na ito. But before that, bago ho tayo magbalitaan, tayo muna ay manood at makinig sa ating napakahalagang paalala regarding our housing loan program. Sana ho hopefully, with all these strategies, with all our struggles, no? And all our efforts na ito ho ay talagang ma-implement natin all the way. Magkaroon tayo ng housing units under this program dahil marami ho sa ating mga kababayang Bangsamoro ang nangangailangan ng kanilang sariling bahay. Yung binabayaran nila, nakukuha nila. Hindi yung bayad sila ng bayad, monthly, pero hindi naman nakukuha ang bahay. So here it is, ang ating napakahalagang paalala. Kabalay na Almansor, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan ho ang ating paalala, ang ating patalastas na napakahalaga regarding our housing loan program in partnership with the Pag-ibig Fund. Sana ho ang ating mga ma-establish ng mga housing units ay kunin na ho ng Pag-ibig para hindi ho tayo mahirapang magbayad ng ating mga bahay na atin pong pupondohan. No? Paghihirapan natin ang pagbayad ito at makukuha natin in the near future. No? Ang ating bahay for our family na yan ho ang magiging witness ng lahat ng ating tagumpay
buhay, ang lahat ng ating hamong kinakaharap at ng pagmamahalan at respeto ng bawat miyembro ng bawat pamilyang Bangsamoro. Okay? At tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito para sa ating 184th episode ng ating programang MHS Delivers for our August 29, 2024 and 25th of Safar 1446. At ang ating nag-iisang headline ngayong araw, MHSD nag-abot ng tulong sa mga nakatatanda sa Project Tabang Convergence sa LDN. Sa detalye ng ating balita ngayong araw, narito si Kabalayna Ria. Namahagi ang Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ng 50 sako ng 10 kilong bigas at bottled water sa mga matatanda sa ginanap na Project Tabang Convergence sa Camp Bilal, Barangay Tamparan, Munay, Lanao del Norte noong 17 ng Agosto 2024. Isinasaisip ang temang Bringing the Bangsamoro Government Closer to the People. Sinabi ni Benjamin D. Alangca, Provincial Director ng MHSD Lanao del Sur o LDS, na inuna nila ang mga benepisyaryo na 60 taong gulang pataas na karamihan ay mga azatids, mga mangangaral ng Islam mula sa sektor ng relihiyon at imam. Ibinahagi ni Ansari A. Noor, Supervising Administrative Officer o SAO, na ang 50 benepisyaryo ay mula sa Munay, Tangkal, Tubod, Sapad, Barangay Payong, Sultan Naga, Dimaporo, Salvador, Piagapo, Kaiswagan, Puno, Piagapo, Nunungan, Dilabayan, Iligan City at West Bacolod. Kasama ni na PD Alangca at Saunor na personal na lumahok sa pamamahagi sina Chief of Staff Ajib Adialdin D. Bara, Provincial Engineer Salik C. Pau at mga kawani mula sa MHSD LDS. Ang lokasyon ng aktibidad ay ang lugar din ng isa sa mga ipinatupad na one-story multipurpose training center ng MHSD na pinunduhan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund, TDIF 2022 ni Honorable Abdullah Bravo G. Macapaar, miyembro ng Parlamento, MP, na nakatakdang i-turnover sa lalong madaling panahon. Pinangunahan ni Punong Ministro Ahod B. Ibrahim ang Convergence na isa sa mga pangunahing programa ng Office of the Chief Minister sa pakikipagtulungan ng lahat ng mga ministry, tanggapan at ahensya ng gobyernong Bangsamoro. Nilalayo nitong tuparin ang pangako ng gobyerno na tulungan ang mga nasasakupan nito at bigyan ng mga Bangsamoro ng agaran at direktang serbisyo. Ang Bangsamoro Organic Act ay nag-atas sa Bangsamoro Government na magbigay ng tulong sa mga komunidad ng Bangsamoro sa labas ng mga pangunahing teritoryo ng rehiyon na magsusulong ng kanilang pangkultura, panlipunan at pang-ekonomiyang pag-unlad. Kasama ang training center sa Camp Bilal, ang MHSD ay nakapagtayo ng 5 training centers at 50 resettlement housing units sa Lanao del Norte. Sa munisipalidad ng Baloy, mayroon kabuang 4 na training center. 2 rito ay 2 palapag para sa human development na na-turnover na. Ang isa ay matatagpuan sa West Poblacion na pinunduhan sa ilalim ng Special Development Fund o SDF 2020. Habang ang isa ay nasa Barangay Pakalundo na pinunduhan sa ilalim ng TDIF 2021 ni MP Honorable Said M. Sheikh. Ine-establisa rin sa West Poblacion ang isang one-story Human Development Training Center na pinunduhan sa ilalim ng TDIF 2022 ni MP Macapaar. Habang ang isa ay 2 palapag na gusali na pinunduhan sa ilalim ng TDIF 2023 ni MP Honorable Amrusi A. Makatanong sa Barangay East Poblacion. Pinunduhan din sa ilalim ng SDF 2020 ang 50 housing units na kasalukuyang ginagawa sa Barangay Punod, Tangkal ng parehong probinsya. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na paumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalayna Ria sa pagbibigay ng detalye ng ating nag-iisang balita ngayong araw. Again, this is our 184th episode ng ating programang MHS Delivers. And today is August 29, 2024 and the 25th of Safar 1446.
At inyong natunghayan ang isinagawang pagtulong ng MHSD na bahagi ho ng isinasagawang tabang convergence ng Bangsamoro Government under the leadership of Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim. Lahat ho ng ministries, agencies and offices ng BARM ay kaakibat ho katuwang ng BARM government sa pamimigay ng serbisyong kinakailangan ng ating bawat pamilyang Bangsamoro, ng bawat Bangsamoro sa ating rehiyon. At tayo ho ay masiglang-masigla na ngayon dahil kapiling na ho natin despite the busyness and despite all these things sa kanya pong inasikaso ay talaga naman laan siya ng oras para sa ating episode ngayong araw na ito. Bago ho tayo dumako sa ating maikli subalit napakahalagang paalala ngayong araw na ito, mangyaring marinig muna natin ang pagbati mula sa ating resource speaker, ang ating guest speaker ngayong araw na ito. Kabalay na Ria, sino ba ang ating kapiling sa araw na ito para pag-usapan ang ating topic sa ngayon para sa ating episode? Pakilala mo na sa amin. Ang ating makakasama mamaya para sa ating MHS Discusses na talakayan segment ay walang iba kundi ang kasalukuyang acting Technical and Regulatory Services Director at ang ating Chief Environment, Land Use and Urban Development Division. Siya po ay walang iba kundi ang ating attorney Janiza M. Makapantar o minamahal na tinatawag na Ate Lick. Okay, we are galing po to sa ano grabe kanting dramatic nung pag-drop nung energy. Okay, pagbati mula sa ating kabalay. Yes, assalamualaikum sa ating mga tagapakinig, no? Nakakapagod, parang tinakbo ko. Mashallah, Day Mambo. Hanggang dun sa gate, okay, para lang makahabol. So, maraming salamat sa pag-imbita ninyo sa Environment and Land Use Division po, ICS team. Maraming salamat. Yes. Thank you. Mas maraming salamat. Yes. Dahil kapag hindi ka dumalo dito sa ating episode, magiging blanco ang aming MHS Discusses. Ikaw ang kulay na nagpinta sa aming canvas. Diba? Diba? Makata ang aking kasama ngayon. Okay. So habang nagpapahinga ho ang ating guest speaker ngayong araw na ito, tayo ho ay magbabalik mamaya, no? Para sa ating MHS Discusses after our IPH and our HSF ngayong araw na ito habang naghahanda ho. Naku, naghahanda, no? Ilang minuto lang. Ang ating guest speaker para sa ating pag-uusapan mamaya, sa ating usapin ngayong araw na ito na napaka-importante. Bago ang ating IPH at ang ating HSF, narito muna ang ating maikli, subalit napakahalagang paalala. Ito naman po ay patungkol sa ating resettlement housing projects o program sa MHSD. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers at yan ho yung ating patalastas na napakahalaga featuring our resettlement housing projects sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula ho yan sa mainland, Maguindanao, Lanao del Sur at sa Special Geographic Area. Kasama na rin ang ating mga
outside BARM territory, no? Na proyekto, housing projects natin. And down to our island provinces, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Ilang housing units na rin po ang ating naipatayo na kompleto at na-award, at may mga under construction pa hong housing units sa kabilang sites o locations ng ating resettlement housing projects. Okay, at dahil dyan, tayo ay dadako na sa ating IPH. At after this, ang ating HSF para makarami tayo sa ating pag-uusapan. Ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria ngayong araw? Kabalay na Ria, bahagi mo na. Ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay ngayong araw ay patungkol sa nakalipas na holiday nitong nakaraan na linggo. Wait, linggo ba is Monday? No, Sunday. Wait, ano bang Monday? Lunes. Parang sila nag-start sa L. Tayo. So, gaya ng last week na nabanggit ko ang ating holidays. Ngayong week, pag-usapan natin ang National Heroes Day. Sa Pilipino, pambansang araw ng mga bayani. That's right. Ito ay isang pampublikong holiday sa Pilipinas na pinagdiriwang taon-taon sa huling Lunes ng Agosto bilang pagpupugay sa mga bayaning Pilipino. So, nakailang beses na rin siya na-move at ngayong year ay nasa August. Nahulog siya noong August 26. Hindi naman nasaktan, no? Nahulog eh. Nahulog. Anghel lang yan eh. Sige. Okay. Ang holiday ay nag-ugat sa sigaw ng Pugad Lawin noong Agosto 1896 na nagmarka ng simula ng Philippine Revolution. That's right. Ang pagdiriwang ng National Heroes Day ay naroroon na noong panahon ng American colonial period. So, ang batas mismo ay hindi tahasang nagpangalan ng sinumang partikular na individual na gugunitain sa panahon ng National Heroes Day. Ang mga paggunita ay kadalasang kinabibilangan ng mga pangunahing tauhan sa kasaysayan ng Pilipinas na itinuturing na mga pambansang bayani. Bagaman maaari rin itong kabilang ng mga hindi gaanong kilala at ordinaryong Pilipino. So, kabilang sa mga halimbawa ang mga overseas Filipino workers at mga frontline workers sa panahon ng pandemya noong COVID-19 at kasalukuyan hanggang ngayon. So parang kapag meron tayong Ninoy Aquino Day for Ninoy Aquino, National Heroes Day naman ay para sa mga pambansang bayani na hindi lang yung mga alam ang pangalan, kundi pati yung mga ordinaryong Juan at Muhammad sa ating paligid. Yung mga hindi na kailangan malaman yung pangalan, alam nating naghihirap para sa kanilang kapwa Pilipino, kapwa Bangsamoro everyday. So, kung i-translate natin sa Bangsamoro, sa lahat ng mga mujahidin na hindi na natin nakilala ang pangalan para sa kanila, para sa pag-alala sa kanilang mga ganitong klaseng holidays na ito. At yun po ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Kita-kits ulit next year para sa ating sunod na National Heroes Day. Ang tanong, tayo ba ay magkikita sa National Heroes Day? Hindi ba holiday? Naalala niyo ako everyday. So. Okay, sige. Lagi akong nasa isip. We see you in our imaginations. Okay? So, ako ang ugat ng sakit ng ulo. Napakahalaga ng ating IPH ngayong araw na ito dahil ay pinaalam sa atin na kabalay na Ria ang esensya nitong ating pinagdiriwang na National Heroes Day o pambansang araw ng mga bayani. So, atin hong tinatanong sa ating sarili kung ano nga ba ang qualifications para maging isang bayani. Do we have to die para matawag na hero, no? Pero kung sa akin, lahat ng ginagawa natin para sa kabutihan ng ating pamilya, ng ating kababayan, ng ating komunidad, ng ating sarili, no? Yan ay isang na rin ang pagkabayani. Okay? Yung hindi mo na iniisip ang ating sarili muna, no? Now, for the benefit, yes. When you work for the Bangsamoro, you are also the Bangsamoro. So, technically, I work for myself. Napaka-logical. Pinag-uusapan. Okay. That's right. Kasi nga, mahalagang may share din natin. Actually, ito rin yung bago ko ipapalipasin itong panahon na ito. Mahalaga rin i-share natin kasi
if I am not mistaken, yung halakat, yung pag-share ng mga nalalaman natin about our religion and our faith, na tayong mga tao ay mayroon ding responsibilidad para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating kababayan, para sa mga bagay-bagay na ating iniingatan na dapat nating gawin. Okay? Dahil kapag hindi natin ginawa yan, tayo ho ay magkakasala. Okay? Even to ourselves. Dapat alagaan natin at huwag nating hayaang masira ang ating katawan, ang ating pag-iisip, ang ating kalusugan, at dahil dyan, tayo ho dadako na sa ating HSF. Okay? From our IPH, from Kabalay na Ari, tayo ho dadako naman to Kabalay na Hamsi para i-share sa atin ang tips para ho sa ating kalusugan at ating kaligtasan. Kabalay na Hamsi, ano ba ang bawal mo ngayong araw? Yes po, Ma'am Sally, at para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is your greatest wealth. Ating pong pag-uusapan ngayong episodyo ang araw or ang International Wellness Month. Kakabangit ng kalusugan. Ang buwan ng pandaigdigang kalusugan ay pinagdiriwang tuwing Agosto ay isang panahon na nakatuon sa pagpapalaganap ng physical, mental at emotional na kalusugan sa buong mundo. Inihikayat nito ang mga tao na magtuon ng pangangalaga sa sarili, malusog na mga gawi at mga kabuuang kagalingan. Karaniwan ito ay pinagdiriwang sa pamamagitan ng mga pagsasagawa ng aktibidad, kaganapan at mga programang pang-edukasyon na layuning mapabuti ang iba't ibang aspeto ng ating mga kalusugan tulad ng nutrisyon, pisikal na ehersisyo, kalusugan sa isip at balanse sa buhay at trabaho. Narito ang 5 tips na maaari mong gawin upang ikaw ay makiisa sa pagdiriwang ng buwan or ang buwan ng pandaigdigang kalusugan. Una, maglaan ng oras para sa pag-ehersisyo. Subukan na mag-exercise ng regular kahit 30 to 1 hour lang kada araw. Maring ito ay paglalakad, jogging, yoga, or kahit simpleng stretching upang mapanatili ang aktibo ang ating mga katawan. Pangalawa, kumain ng masusustansyang pagkain. Siguraduhin ang inyong mga pagkain ay balanse at puno ng mga gulay, prutas, protina at well grains. Iwasan ang mga processed food at mga pagkain matataas sa asukal at taba. Pangatlo, baka may tumatawa. Pangatlo, magpahinga at mag-relax. Bigyan ang ating mga sarili ng oras na magpahinga at mag-relax. Makakatulong ang mga meditation, malalim na paghinga or simpleng mindfulness practices upang mabawasan ang ating mga stress. At unang-una, siguraduhin natin yung mga tao na kapaligid sa atin ay hindi magbibigay ng stress. At makaka-relax tayo. Napaka-importante po niyan, Ma'am Sally. At pang-apat, makipag-ugnayan sa ibang tao, panatilihin ang magandang relasyon sa inyong pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay or kaibigan. Ang mga malusog na pakikipag-ugnayan sa iba ay mahalaga para sa ating emosyonal na kalusugan. At panglima, matulog ng sapat. Siguraduhin na nakakakuha ng sapat na tulog gabi-gabi. Ang 7 to 9 oras na tulog ay mahalaga para sa physical na kalusugan, mental na kalinawan at kabuuan ng ating kagalingan. At sundin ang mga tips na ito upang mapabuti ang inyong kalusugan at mas mapakinabangan ng buwan ng pandaigdigang kalusugan. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is your greatest wealth. Ako pong nilingkod Bang Samoram Sari Pala. Ne, atisan? Pasyal, alhamdulillah. Sarang hamida po. Okay. Hintay pa dito na ba ito? Okay. So yan. Napakagaling ng tips na nakuha natin ngayong araw na ito. Patungkol sa International Wellness Month. Yes, Ma'am Sally. Yes, that's right. At tandaan natin yung tatlong aspeto na dapat nating alagaan sa ating pamumuhay, sa ating sarili, physical, mental, and emotional. Ayan, di ba? Lahat ng mga aspeto na yun dapat alagaan natin. At yung balanse. Balansehin natin ang trabaho, ang ating pag-i-ehersisyo, stretching pwede pa. No? Paglalakad, Ma'am Sally. Paglalakad, di ba? Mula office hanggang gate ng BGC. Nakangiti ang ating Nakangiti ang ating dalawang kanto na ba yan? Yes, ma'am. Ang ginawa ni Ma'am Lick bago-bago lang. So meron na siyang record for today. Yung nakapaglakad na siya ngayon, tinakbo niya from the gate of the station up to this booth ng ating... Yeah, that's right. Nako, kailangan talaga. And mag-badminton po kami. Inshallah. Ingat. I'm sorry, don't forget yung ating reservation. Inshallah. Inshallah. Okay, sige. At yan ho ang ating IPH at ang ating HSF. Kung saan tayo ho ay may nagkaroon trivia at tips. Maganda masyado. TNT.
I'm a titi. Nagulat si Kuya Ramses. Sorry. Trivia at tips, diba? Yan ang galing ng ating programa. That was a K-pop reference. Okay, sige. Tayo ho ay ngayon, magpapatuloy na po tayo sa ating MHS discusses para ho mabigyan natin ng mga mahaba-habang oras ang ating pag-uusapan. Ang topic natin ngayong araw na ito ay ang milestones and challenges ng ilod, kung ano man po itong ilod na pinag-uusapan natin. Yan ho ay ibibigay sa atin ng ating kabalay. Ang naipakilala ko ng ating kabalay na si Ria, ang Acting Director ng Technical and Regulatory Services o TRS. At the same time, ang Chief ng ilod sa MHSD, walang iba ho kung hindi si Attorney Janisa Macapantar aka Attorney Lick. Ayan. Sige, umpisahan natin. Bago ho na isiwalat sa atin ang mga detalyeng dapat nating malaman mula sa kanya. Kamusta naman ang araw mo ngayon, kabalay na Attorney Lick? Ano ba ang iyong pinanggalingan? Saan ka galing before you came here station? Kakapagod, no? Yes. Galing kami sa Committee on Human Settlement hearing. Actually, hindi pa siya natatapos kanina pag-alis. Pero yung part ng MHSD kanina is natapos. Okay. Dinkapyanan ata yung sunod kanina. So, naka-out tayo po. Kaya nakahabol ako. Kamusta naman ang presentation natin? Okay naman. Appreciate ni MP Loong yung BHHSP natin na ni-present ni Chief Gadi kanina. Mashallah. Alhamdulillah. Pati yung learnings natin from the tour sa Malaysia, na-appreciate din okay. Yung yes, alhamdulillah. Ayan. Yan po ay bunga ng concerted efforts, diba? Yeah. Nag-present ho sa ating committee hearing na binanggit ng ating guest speaker ngayong araw na ito. Okay? So mula sa committee hearing na yan on human settlements, no? Tayo ho, dadako na sa ating sa meat ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Gusto kong itanong sa ating guest speaker kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ilod na ito at kumusta ang division na ito sa ngayon? Yes, ang ilod, under siya sa Technical and Regulatory Services ng Ministry, no? Ito yung Environment, Land Use, and Urban Development. Okay. Medyo mahaba-haba siya. Sabi niya ni Mr. Ilud, diba? Marami kasi siyang U at marami ring D ang division na ito. Okay? So, nalaman na ho natin from Attorney Lick kung ano bang ibig sabihin ng ilod na ito. Nako, parang may kinalaman to sa lahat ng mga pag-unlad, no? Sa ating rehiyon. At after knowing kung ano ibig sabihin ng ilod na ito, atin namang alamin sa ngayon kung ano nga ba mga tungkulin at mga serbisyo na ibinibigay ng division na ito ng MHSD. Yeah, so isa sa pinaka-core function ng aming division is yung pag-provide natin ng technical assistance sa pag-formulate at sa pag-update ng comprehensive land use plan, zoning ordinance ng ating mga LGU. So, aside from that, nagpo-provide din tayo ng capacity development sa mga LGU. Okay. Nag-attend din tayo ng public hearings sa kanilang mga CLUP. Also, sa ministry natin, we do the technical review, yung mga CLUP din. Okay. And ano pa ba? Gumagawa tayo ng field monitoring. Ng alin? Ng implementation ng CLUP. Oh, okay. So it does not stop doon sa technical assistance, pati yung implementation. Yes. Okay. Mandate din natin yun. Wow. Monitor kung in accordance ba yung CLUP nila doon sa national standard, at the same time yung implementation ba nun is nasusundan ng ating mga LGU. Okay, mashallah. So hindi lang pala ang ilod ay nakatoka sa pag-assist sa ating local government unit, no? Sa formulation at saka yung updating ng kanilang CLUP. Kabalay na Attorney Lick, ano nga ba ang kahalagahan bago tayo dumako sa meet ng ating ibang mga tanong pa? Ano ba ang kahalagahan in a nutshell ng comprehensive land use plan na ito at saka yung ZO? Zoning Ordinance. Yes, bali ang sabi nga nila, no, yung comprehensive land use plan, ito yung mother of all plans. Okay. No? So diyan natin makikita yung allocation ng land resources ng ating mga LGU for their future development, at the same time
dyan din natin makikita kung ano yung mga protected areas na hindi natin dapat galawin. So yan, parang blueprint yan for the development ng isang LGU. Okay. Diba? Napakagaling nitong comprehensive land use na ito. So hindi pala lahat ng bahagi ng lupa na sakop ng isang munisipyo ay pwedeng pagtayuan ng mga development efforts o infrastructures. Yes, kasi yun nga, nakikita natin dyan, based doon sa zoning nila, may mga residential tayo, may commercial, may industrial, may mga no-build zone, may protected area na hindi talaga pwedeng patayuan. So, yan natin makikita sa ating comprehensive land use plan. Okay, so that's it. Nako. So, ibig sabihin pala, kabalay na Attorney Lic, hindi maaaring kung saan-saan na nagpapatayo ng mga bahay. Yes, actually, yan yung challenge, no? Yung implementation ng ating CLUP. Kasi mostly sa atin, hindi napapalo nga itong CLUP. Pero, siguro with our efforts sa ministry, baka unti-unti nating masunod ito in BARM, inshallah. Inshallah. Okay, Attorney Lic, another question, no? Obliged ba ang bawat LGU na magkaroon ng CLUP? Yes, mandatory yan sa ating local government code. Yan yung plan sa our Republic Act, yung sa local government code natin na dapat 7116, no? 7110? 7116. Yes, 7110, the local government code. Yeah. And yun, dapat makomplyan ng mga LGU. Nako, and how is it, Attorney Lic? Kamusta ngayon, no? Mga ilang porsyento ang nakakomply na ng CLUP out of the many municipalities? Yes, we have 127 municipalities across BARM, no? Kasali na doon ang SGA. And sa ngayon, we have 87 pa yung walang CLUP. Mas marami. Yeah, and yung sa updating natin, 27. Yung updating yan, yung may mga expired na na CLUP for updating sila, and we have 13 updated 13 na may approved CLUP. Yes. Okay, at least we have those. That's right. At yan yung pinagsikapan nitong division na ito, na mas maraming approved CLUP ang ating rehiyon. Okay, ating nalaman ang patungkol sa ating comprehensive land use plan. And is it correct na yung ating zoning ordinance naman, yun yung ngipin? Yes, yun yung batas. Batas, okay. Yes, na dapat sundan ng mga sa community natin. Okay. So, dyan nakalagay yung sabi mo nga kanina na hindi ka pwedeng magpatayo dito ng bahay kasi hazardous yung non-buildable. Okay. Okay. That's it. Sige. At dahil naipaliwanag sa atin ng mabuti ng ating guest speaker ang patungkol sa CLUP at ZO, sa ngayon, as of this date, kamusta naman ang ILUD when it comes to accomplishments, no? Ano ba ang mga natapos, mga tagumpay ng ILUD sa kanilang pagsumikap na matulungan itong ating mga local government units? Ano yung ating mga gaano karami mga technical assistance ng ating nagawa? Okay. Alhamdulillah, no? Despite yung maliit lang kami sa division namin, no? Maliit? Yes, konti. Okay. Naka-provide tayo, no, as of this August. We provided 17 technical assistance. Okay. Yes, this year lang yan, ha? Yeah, kasama na dyan yung cluster approach natin at saka yung single approach natin. And 9 focuses doon sa QGIS, sa mapping natin. Maraming pumupunta sa office ng mga LGU, no, yung TWG, member ng TWG ng planning. Nagpapa-assist sila sa atin doon sa mapping nila using QGIS. And we have 8 session doon sa CLUP Rights Up naman. So yun, total of 17 technical assistance. Okay, hindi biro ito, ha? And this, ito ba ay para lang sa Maguindanao or buong na to, buong BARM na? Buong BARM na yan, yes. Okay. So that means lahat ng probinsya ay except SGA kasi wala pang... Yes, yung SGA naman natin is wala pa tayong nakaplano for this 2024. Kasi siyempre bago lang sila and still working doon sa establishment ng kanilang mga
LGU. Okay. So, ibig sabihin na kabalay na Attorney Lee, kapag established na yung mga munisipyo or yung probinsya ng SGA, pwede na silang mag-conduct ng kanilang paggawa ng comprehensive land use plan. Yes, inshallah. Mag-start tayo sa orientation kung paano gawin itong CLUP sa kanila. Okay. So, siyempre, dahil wala pa gaanong knowledge about CLUP formulation, kailangan yung orientation para sa ating magiging mga munisipyo, mga local government units ng SGA. Okay? At dahil naibahagi sa atin, kabalay na Attorney Lee, yung mga natapos mga naging milestones ng ilod sa taong ito, kayo ba ay nagkaroon din naman ng siguro mga hamon o mga problema sa inyong pag-conduct or pagsagawa ng inyong mga tungkulin sa ilod? May mga challenges ba? Yes. Actually, yun nga, hindi lang technical assistance yung nagawa namin. Okay. We also provided capacity development. Kapag CapDev on? CapDev tayo dun sa SIDRA, yung pag-integrate natin ng SIDRA using QGIS, at saka yung pag-orient sa ating mga Provincial Land Use Committee doon sa review and approval process ng CLUP. Kasi kailangan natin silang i-capacitate kasi sila po yung nagre-review doon sa CLUP. Yeah. Totoo. So, aside from that, nagkakaroon, attend tayo ng public hearing, maraming public hearing ngayon. Yun yung bunga. Ano ang silbi ng public hearing? Doon sa public hearing, doon natin makikita yung kung ano yung mga hinaing, parang feedback from the community. Kung maidagdag ba sila doon sa CLUP, may integrate sila, may mga comments, before siya ma-finalize ng LGU. So, after ng public hearing, isasubmit sa atin, and pag okay na, isasubmit na naman natin sa PILOC for the review and approval process. That's it. It's a sort of consultation. Sa publiko. Yes. That's it. Okay. So, hindi lang pala ito, kasi mahirap na maging tawag dito, dictated nung sa taas yung ating mga plano. Kasi ang plano is hindi lang para sa mayor or para sa nandyan nakaupo. Correct. It's for the community. That's right. Ultimately, yung komunidad, mga komunidad ang ating binibigyan ng benepisyo with our plans. Okay? So, yung challenges, hindi pa nabanggit sa ngayon, anong haba ito mga hamon na ito na kinakaharap ng ilod sa ngayon? Meron ba kayong mga alalahanin bago natin at tuwing tayo ay nagkakandak ng ating technical assistance, ng CapDev o ng public hearing? Sa atin, internal sa office natin, ang pinaka-challenge sa amin is yun nga, konti lang kami. Okay. Ilan ba kayo ngayon sa ilod? Actually, yung permanent is we only 3 lang kami, permanent. And the rest is mga contract of service natin. Yung mga mappers natin, mostly contract of service. Okay. So, yun yung pinaka one of the challenges sa amin kasi buong barn nga ang kinikater natin, and technical assistant, maraming LGU na wala pang CLUP, so kailangan tugunan yung mga request nila. So yun, hindi namin kaya lahat bigyan ng mag-grant yung mga request nila kasi yun nga, kunti lang yung mga technical staff natin. That's right. Yes. And aside from that, kailangan natin enhance yung mga computer natin, yung mga laptops, kasi equipment, yun, very important doon sa mapping natin, yung spec ng ating mga laptops. So, actually, yun lang ang medyo challenging sa part ng environmental land use division. Okay. Yes. Pero sa naman, during the trainings, marami ding issues. Like, one of the major issues is yung kakulangan ng data. Yan yung pinaka... Na-witness ko yan, yes. Na-witness mo yan, So, hindi ka makaka-proceed sa training kung walang data ang LGU. Totoo yan. Kasi nandoon tayo para mag-assist sa kanila, and sila dapat yung nagpo-provide ng data nila kasi sila yung nagpo-plano sa baba. Okay. So, yes. And then, aside from that, yun nga, yung mga paiba-iba yung participant natin. Totoo yan. Yes. Walang continuity. So, minsan nangyayari is back to zero na naman tayo sa train natin. That's right. Parang module 1, naka-module 2, balik to module 1. Kasi iba na naman. Bago na naman ang participant. And also, one issue din is yung lack of internet connection, lalo na sa ating island provinces. That's right. So, alam mo naman dito sa CLUP, kailangan din natin internet talaga connection. Yes, pinaka-importante.
Okay. Pero ngayon sa Sulu, medyo okay naman ang nila. With the presence of Starlink na yan. Pero hindi rin ganun kalawak, no? Kabalay na Attorney Lick yung sakop o gumagana yung Starlink na ito. Okay, so challenge pa rin siya. Actually, napakagandang nabanggit ni Kabalay na Attorney Lick. Lahat ng mga hamon na yon, na mga issue na kinakaharap ng ating ilo na dapat mo nilang bigyan ng pansin. Actually, yung data, Kabalay na Attorney Lick, this is a call for our line agencies, no? Yes. Di ba kasi yung datos na yan is sectoral data na manggagaling sa ating mga line agencies. Diyan kinukuha ng ating mga local government units, di ba? So, kailangan bawat agency bawat ministry sa case ng BARM ay dapat may solid na mga data database para magamit ng ating mga local government units sa pag-graft or pag-formulate, pag-update ng kanilang comprehensive land use plan. And with all those challenges na nabanggit ng ating kabalay na si Attorney Lick, ano nga bang ginagawa ng ILOD para kahit na paano maibsan, no, masolusyonan itong mga hamon na ito? What are your strategies? So yun nga, before sa January pa lang, after we receive kung ano yung budget for us, kinakalendar na namin lahat yung mga activities. Inshallah. Kasi para malaman namin kung saan kami papasok, kung paano namin gagawin yung strategy. And kung nakikita ninyo, full force ang ILOD pag nagta-travel. Kasi yun nga, kailangan lahat nandoon. Lahat may trabaho. Yes, lahat may trabaho and task. May ginagamparan, correct. So, hindi lang dapat isa lang. Kunwari sa mapper, we have 5 LGU na nandun. Kailangan lahat ng mapper natin. Hindi kaya. Nakita nyo naman. No? Hindi kaya ng isang mapper lang yung mga ganun. Kailangan tutukan talaga yun. Kaya lahat, pag nakikita nyo lahat nandoon sa travel, ang mga technical staff natin. So, yun yung ginagawa namin, calendaring ng activities namin. So, yan lahat. Nakalatag na, nakaplano na, yes. Okay. And then, yun, doon naman sa data, no, yung sa problem natin sa data, actually, sa sa ministry, we have the data doon sa PSA kasi one of the basis naman is the PSA data, no? That's official. Right. So doon sa demography and analysis, may data na tayo doon. Pwede na natin yun ma-share sa ating mga LGU. So doon lang kami nahihirapan talaga doon sa data sa sectoral. Totoo yan. So yan yung hinahanapan namin ng strategy kung paano natin siya paano tayo makakompile sa region, no? Siguro baka pwede nating magkaroon tayo ng forum with the ministry na may mga data na baka pwede nating mahingi sa kanila para pagpunta natin sa baba, may mga data na tayo. Matulungan yung mga hindi na kailangan i-provide ng ating mga LGU. Tama. Yes. So yun yung mga one of the strategy na naiisip namin for now. About the kabalay na Attorney Lick, yung kakulangan sa inyong workforce, meron ba tayo kakayahan na mag-hire pa ng mga bagong kasapi no, ng ating division? Actually, sa 2025, nag-propose tayo for additional staff sa technical and regulatory services. Pero included na din ata yung sa ibang mga division natin. No? So, sana mapansin ng ating nag-a-approve, nagbibigay ng shout out. Baka naman ma-approve yung proposal natin sa mga technical staff. Kasi yun talaga yung pinaka challenge sa atin. Totoo yan. Ako, I feel you, kabalay na Attorney Lick. At naiintindihan naman yan, I believe, ng ating mga namamahala ng ating pondo. Kung ano nga ba ang naranasan ng bawat ministry ng ating ng BARM government. Okay? So, nako, mukhang napaka-detalyado at napakaklaro ho ng sagot ng ating guest speaker ngayong araw na ito patungkol ho sa ating mga usapin regarding the challenges and milestones ng Environment, Land Use and Urban Development Division. So with all those challenges, kayang-kaya pa rin nilang tugunan sa ngayon. Subalit hindi ho natin malalaman, baka mag-surrender din to kapag hindi na. Actually, may mga request pa ang mga LGU natin. Pero yun kulang din tayo sa budget. Totoo yan. One of the challenges din pala is budget natin. So, correct. Baka next year na ang schedule nila. So sila yung priority, yung nag-request for ngayon 2024 for technical assistance.
baka masali na sila dun sa planning natin for 2025. Yun, that's right. And nabanggit ng ating kabalay na si Attorney Lick kanina, yung paglalatag na, no? From January ng bawat taon, nakalatag ng activities, so may iwasan yung mga problemang pop-up. Diba? Pop-up activities na nagiging sanhi ng ating problema when it comes to allotting budget doon sa ating mga pop-up activities. Yan ang pinakamahalaga. Okay, so with all this na napag-usapan natin, simula sa ano nga bang functions ng ILUD, ano nga bang mga serbisyong binibigay nito, ano nang accomplishments and challenges, and how do they respond, no? How do they strategize to minimize or to address these challenges ay nabanggit na ho ng ating kabalay, si Attorney Lick. Ngayon, we would like to hear from you. Ano ba ang iyong mensahe para sa amin at sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng ating programa para sa ating episode ngayong araw na ito? Sana may mga local government na nanonood sa sana atin. Oo. So para malaman nila yung hilingin natin yung support nila sa ating mga MPDC or the member ng technical working group ng kanilang mga LGU na i-support nila for the crafting nitong CLUP kasi ito talaga yung pinaka-importante na magawa nila. Basehan. Oo. So maraming salamat sa ating minister para sa pagbigay niya ng trust sa atin na gawin yung trabaho natin dito sa Environment, Land Use and Urban Development. Correct. And of course sa ating Deputy Minister at saka sa ating Director General, ating Director, yung dalawang Director natin, si Sir Dems, and of course sa ating boss, si Director Swart, no? Sa walang sawang pag-i-encourage sa amin na gawing mabuti yung mga trabaho namin sa technical regulatory services. And of course, thank you sa ICS for inviting the ILUD para maipahayag namin kung ano yung mga accomplishment na nagawa ng ating Environment and Land Use Division. Thank you po. Maraming salamat. Ayan. Actually, we should thank you more, no? Mas kailangan namin magpasalamat sa iyo dahil despite the business, despite yung mga trabaho, nako, from Lanao, from Davao, from everywhere, from Sulu, talaga nang pinaglaanan mo ng oras ang ating episode ngayong araw na ito. We really appreciate that. Alam mo yun, nakakalambot ng puso yung isang invite mo lang, talagang binibigyan ng halaga yung ating dahil ito ho ang ating responsibilidad na maipaabot sa ating mga kababayang Bangsamoro, kababayang Filipino, kababayang Earth, no? Ka-Earth, no? Kabalay na Ria. So, alam mo na yung mga nag-decline ng invitation. May nag-decline na pa. Wala pa naman so far, no? Atas, sa ating mga iniimbitahan. Yung mga impormasyon dapat nilang malaman. Yan po ang pinaka-importante. And ang oras natin ngayon ay 12:12. Diba? Parang promo lang, no? 12:12. Bago tayo dumako sa sumusunod na bahagi, we would like to thank our guest speaker na hindi pa kumakaalis dahil tayo pa ay kukuha ng ating photo op sa araw na ito. Okay? Ang ating kabalay na si Attorney Janisa Macapantar. Thank you very much for sharing all the details we need regarding the milestones and challenges of the ILUD. At bago yan, kabalay na Rian, kabalay na Hamsari, tulungan niyo akong basahin ang ating mga comments sa ating Facebook Live na pagkarami-rami. Sige, sino ba muna sa atin? Kabalay na Rio, kabalay na Hamsi? Kabalay na Rio, umpisahan mo. And simula kay sa Kuya Mir Sak, ang sabi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, watching from the Philippines. Ay, napakalapit, no? Diba? And Kuya Hamsi? Yes, sa aking end, ang nakikita ko lang na first is si Heini Ong. Hello po, kailan po masisend ang price namin? Thank you po. Soon! Panglayo na. Inshallah soon. Parang kayo rito naka-address. Inshallah soon. At isali kailan daw? Soonest. Nakadepende yan sa bilis ng alam mo na. Okay. And next we have Adan Abdullah. Assalamualaikum, watching from TRS. Heart, and pointy finger. Yeah, that's right. Inshallah or ganun. And we also have Cindy
Cindy, assalamualaikum po. Magandang umaga, Team ICS. Na sinundan ng aking insan, Abu Abdul Malik bin Musa Kakamay. Assalamualaikum from Al-Madina Al-Munawwara. Waalaikumsalam. Mashallah, napakaganda ng lugar na ito. And Kabalay na Hamsi. And also, nakikita mo ba? MDM Jana, salam watching from Planning Division. Yeah, okay lang, sir. We can go and then. Okay. And we also have... Stock ba to? Watching from Planning Division. BT daw. Thank you so much to Bangsa Transition Authority. And thank you so much dahil sila ang namahala, no? Kanina. Maybe. And we have Bim Singson. Assalamualaikum, watching from TRS. Na sinundan ng pagbabalik ni Kuya Mir. Ay, gusto ko to. Kati Sally, gusto mo basahin? Gusto kong basahin ito. Sige. From Mirsak. Ano ang complete name ni Mirsak? Liamir Sakal. Ay, wow, middle name. Your show is a perfect blend of insights and personality. Hamsari, your sharpness. Magalang. Which one? Chief Salimbay, your wisdom. Nako. And Ria, your vibrant energy. Wow. Make every episode a must listen. Diba? May pagkapagkakapag siya, no? Diba talaga pag ang guest natin ay sa kanilang boss? Oo. Inspired. Kuya Mir, wala kang comment kay Atilik, ang ating guest ngayon. Hala! Okay. Hindi ko pa dumarating si Ma'am Lick. Hindi pa kanina. Pero baka may pahabol siya. May chance ka pa, Mir. Yeah, you still have the chances. Okay? And we also have Sir Gadi Abdulhamid Alawi Jr. watching from Committee on Human Settlements and Development hearing at BPDA. Quite a distance. Kaya mong kantahin Iba na. Quite a distance. Quite a distance. Quite a distance. And kasunod sa kanya si Ate Haira. Haira Ali. Assalamualaikum at makatahanang umaga mga kabalay. Waalaikumsalam. O ito pa. Meron pa rito isa. Kabalay na Ria from Sir Sid. Assalamualaikum sa ating mga batikang program host at co-host. Batikang tawagin. Anong batikang? Ang inyong captain office ay nanonood mula karaoke room ng HHFB. Okay. And we also have here from Mac Harry. Watching from Provincial Office, Lanao del Sur. Baka kasama siya sa MHSD LDS na namigay ng mga sako ng bigas pati that's right. Sa Tabang Convergence. Mashallah. Sinundan siya ni Bayhana Uto Ismail. Good morning po mga kabalay. Mabuhay kayong lahat. Watching from Tagaytay City. Alhamdulillah. Mashallah. Layo-layo na naman. Napakaganda naman ang place mo. Malamig dyan. And we also have this 3 celebrating icons. Sir Alexis Palex Beltran. Thank you, sir. Ito staff natin. For sending. Sino mo to? Geodetic engineer. Our geodetic engineer. Mahalaga. Our geodetic engineer or like a geodetic engineer? Working with the Ministry of Human Settlements and Development. Yes, okay. Under TRS. Yeah. And for Kuya NG from Bayhana Uto Esmael, assalamualaikum kay NG Daud at sa inyong lahat dyan mga ma'am sir. Namumulaklak naman ito. At para maganda itong comment ni Ma'am Cha. Salam sa ating lovely acting director at chief ng ILUD na laging on the go when it comes to work pero maraming dahilan para lang di mag-badminton. Yun man ang dahilan niya kasi lagi siyang on the go. Wala na siyang dahilan. Nakaschedule na pa tayo on Saturday. Nakaschedule na. Walang atrasan. Hindi pwedeng inisipot. Oo. Inshallah. Good luck. And we also have from Chief Deer, ang Chief ng Policy Development and Policy Development Coordination and Regulation. Assalamualaikum mga kabalay at hi po sa aming lovely at walang kapaguran na always on the go acting director ng TRS, ILUD Chief Attorney Lick with a heart. Parang paboritong title pala kay Atilik ang on the go. Walang hindi, iba naalala ko. Louis Vuitton na bag na on the go. Ay, wow. Bagay. Sige na. We have Cindy watching from RH7 Cotabato City. Ate Cha, Mrs. Pandi Cha, yung first na chat niya, salam mga kabalay. Yeah, that's right. And may sinabi rin siyang shoutout kay Hamsi na parang di na humihinga kung mag-report. At sa gwapong si Mansour, sabi ni HR head. Audibillah. Sige. I-flash na natin si Mans. Ay, wag kayo. Nako. Habulin yan.
Yan si may baka pang nakikitang mga chats. We also have from our Queen Mother. The Queen Mother of CLUP. Of CLUP, ang wala rin kapaguran na babae. Engineer Muslima Abu Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga manisan. Labi dun sa guest tanuanan, napakabait. Yo. Ay, bongga. Ito ang sidekick and everything, lahat na. Kailangan andoon siya dahil yung kaniyang napakahalagang knowledge at napakahalagang serbisyo ay dapat na maibigay niya for our local government units in the crafting and updating of their a comprehensive land use plan. Watching from a distance. Okay. And also, nandito rin nating planning officer 3, John Anthony Ocumen. Salamat, good day, MHS Delivers. Congrats and more power, Attorney Leek Makapantar from CHSD to radio program real quick. Real quick. Diba? Parang nag-teleport lang Ba yun. talaga si Ma'am Leek? Yan na ang iyong yan na ang iyong code name or caption ng on the go. OTG. Parang delivery service. MHS Delivers. Literal. Okay. And from Ding Dong din, ang ating wala ring kapaguran na planning officer, additional resources to implement the technical assistance to formulate or update LGU's CLUPN ZO. Yung Tama 17 na nabigyan na assistance ng LGU within this year lang? Yes, this year lang yan. So iba pa yung bilang ng ibang years natin. Yung mga nauna. Diba? And from Sir Ajib Jaudin, salam, watching from Lake City. I can just imagine the lake. Okay. South, North. North Korea. Okay. Okay. And the chief of the ang guest natin last week. Yes, that's right. Si Yasir Salik, Mama Kuya Yas, ang sabi, Assalamualaikum, watching from the scenic mountains of Switzerland. Parang i-imagine. Wow. At may kasunod, kabalay na. May kasunod. Near ChatGPT yun Ay, wag kang ganyan. Talagang pinaghirapan na yun. Diba? Sige. And hindi ito ChatGPT, sure ako. Sabi ni Kuya Ding Dong. Ding Dong. We also have Sir Salik Makapantar. Ooh. Oh my God. Di ba may support? May support. Si Fudra. Mashallah, alhamdulillah. Ito nakaka-touch to. Watching, ano to? PB Brigadier General Salik Makapantar, mashallah. Sir, assalamualaikum po, magandang tanghali sa inyo. Anong PB Gen? Police Brigadier General. Ay, bongga. Mashallah. Lee, patawarin mo ako, baka ipahuli mo ako sa mga. Yes, Sir Salik Mama. Shout out daw, co-host nyo, Jasper Acosta from Jepoy, Mendoza. Mashallah. Ano to? From Bandera. Wow. Yes. From Bandera, Philippines. On the go parcel. Di ba parang delivery service ka? Kabay dali ko, on the go parcel daw. Okay. Ano tong kay Sir Gadi? Maraming chat si Sir Gadi. Anong Alin Engineer? Geodetic o Geocadil? Geocadil. And from our wala rin kapagurang Director 2 ng Operations and Management Services, Sir Salam de Muna. Pasalamatan team sa CRS at MHS sa Matanog ngayon. Yes. That is so right. Parang lahat na nangapektuhan ng malawakang magbaha sa Maguindanao ay almost nabigyan ako ng tulong with the assistance of the Catholic Relief Services or CRS. Maraming salamat, Ma'am Bay, Sir James, yung mga kaakibat natin from CRS. And may governor dito? Sami L. Ibrahim, sabi watching from ODG, MHSB, RO, BARMM. Kompleto talaga sigo. Yes. And from the sister of Alemir? Ito, hindi to ChatGPT. Liana by M. Sakal Morales, ang sabi, watching from 20th floor ng Soto Grande. Soto Grande ito. Okay. Soto Grande. Dapat magta-travel ako, so hindi ako nakasama. We missed Attorney Lake na. Here. Sige sabi lang. Niya Liana. Amin mo na siya ngayon, ha? Darling Liana. Next time na lang. Okay. At nag-comment din ng ating head ng HR, yes. Tyrone Khalil. Salam, watching from RO. More powers, Attorney Ma'am Leek. Nag-requesting heartthrob ng MHST. Shoutout daw siya, Almansor Saligidan, Ugaw. May heartthrob pala niya. ICS, no? Sumasakit ang puso kapag Oh my God. Hindi naman siguro rubbing the heart, no?
Nagnanako ng puso. Sige. From Sir Salim again. Salim din muna. Thanks also to Member of the Parliament Loong and the members of the Committee on Human Settlements and Development for the appreciation during the committee meeting today. Yay! Mashallah, alhamdulillah. That's the spirit. Yes. Okay. And last but not the least, Kabalay na Ria. Abdul Gani Ibad ang sabi, salam mga kabalay. Is this from SGA office natin? Yes. Okay. Okay, sige. And dahil dyan, nabasa na ho namin ang lahat ng inyong mga comments sa ating Facebook Live. Tayo ho ay magpapatuloy na sa ating KKK. Mula sa ating pinag-usapan, ano ba ang Magic 3 Questions ni Kabalay na Ria sa episode natin ngayong araw. Kabalay na Ria? Narito po tayo muli sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. At unlike ng GCash disseminates namin, ito ay diretsong nabibigay within the week. Most likely. Possibly. Ngayon na sinabi ko yun, posibleng sa Monday ninyong matatanggap ang inyong napanalunan. Inshallah. So with that, meron po tayong tatlong tanong na pwede nyong ipadala ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit ang numero 0955-799-4778. At ang ating unang tanong ay true or false? Required ang ating mga local government units na makompleto ang kanilang CLUP, ang kanilang Comprehensive Land Use Plan. True or false? True or false? Ayaw ko magturo talaga ngayon. Sige. So, second question, sa buong taon na namimigay ng technical assistance ang ating Environment, Land Use and Urban Development Division, ilang LGUs ang nakatanggap ng technical assistance na ito? Sige. And third question, ano po ang ibang pangalan o title na tinatawag sa CLUP? Ano pang ibang title o tinatawag sa CLUP, sa Comprehensive Land Use Plan? Binanggit din ng ating guest speaker. Ngayon, malinaw po yan. For example, ang ating engineer Muslima kay Abu Sama, ang ibang title niya ay Queen Mother of CLUP. So, ano naman ang ganong klaseng pangalan? On the go. Yes, on the go naman. Sige. Ano po ang ibang title o ibang tawag sa CLUP? Nagpapasahan sila ng sagot dito sa chat natin. Medyo out of topic yung may nag-text daw kung pwede raw maghingi ng burial assistance sa atin sa MHSD. Is that part of our mandates? Sa ibang ano po ito, ha? Sa ibang ahensya. Okay. Pwede kayo magtanong. Sa text line actually natin. Nagtanong ngayon radio program natin. We will respond to your questions. Later na lang. Sige. So, unang tanong, true or false, required ba ang LGU na makompleto ang kanilang CLUP? Second question, ilang LGU ang nakatanggap ng technical assistance mula sa ILUD ngayong taon? And third question, ano ang ibang pangalan o titulo na tinatawag sa CLUP, sa Comprehensive Land Use Plan? At dito na po ang ating mga sumasagot, mga fast chatters natin, fast texters natin. Sumasagot na. Yes, okay. So, first question pa lang, may mga nag-text na. Mashallah. Okay, sige, ang bilis-bilis naman. Sino to? MC Harry, sorry po, sa text po namin tinatanggap ang mga sagot. Numero 0955-799-4778. Kung first time nyo po mag-join sa aming KKK, kailangan po namin na yung full name, address, edad, trabaho kung meron man, kung wala, sabihin lang. At SIM network, so TM ka ba, TNT, Globe, ano yung isa, Smart? Yeah. At iba pa. So muli, syukran sa mga sumasagot ngayon sa numerong 0955-799-4778 at yun po ang ating segmentong KKK. Okay, so there you go. Kailangan po i-send nyo yung network nyo para tama ho yung i-send namin sa inyo na load credits. Kung dito o doon, yun na po sa akin, ha? Globe, Smart, Token Text, ano man yan, sabihin nyo kay Kabalay na Ria. Grabe naman ito. Sila, sobra naman yan. Okay. Oy, Liana ba ha? In fairness naman na si Kuya Yasser. Kinakaya kita. Kung gusto nyo makita yung pulutan nila, punta lang kayo sa chat namin sa MHSD Facebook page. May pahabol si Kuya Yasser, shoutout sa skincare. Sabi nga ni Jan Anthony Okumengay na para lang malaman natin, may request dito, sana may commercial ang sabon ni Sir Hamsari. Anong skincare kaya? Ligo-ligo lang doon. Okay, sige. Dahil
tayo ho ay nakabigyan ng ating magic 3 questions para sa ating episode ngayon. Tayo ho ay kailangan magpaalam na dahil 12:28 na po ang ating oras at nakatingin sa akin si brother sa kabilang kwarto. Okay. Sa ngalan ho ng ating supportive, napakabait at talaga naman pong overseeing us, ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa ngalan ng ating Deputy Minister Alden Nasiri at ng ating Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joyeria Bintemran Muhammad. At ako po ang lingkod Bangsamoro Sari Pala at sa ating mga kasamaan sa ICS Technical Staff, Sir Almansur Esugo, Sir Datuno sa Idaud, at sa technical staff or side ng DXMS Sir Jeffrey, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. At yan po ang pasasalamat mula sa ating mga kabalay at ating kapwa homecaster. At ito naman po ang inyong lingkod, Salembay Abdullah na palagi hong nagpapaalala sa bawat isa sa atin na atin pong isagawa ang ating bawat gawain ng may kasiyahan, ng may optimism, at laging isinasaalang-alang ang ating hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi tawfiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na sa ating 184th episode ng ating programang MHS Delivers, at palagi pa rin po bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.